Magandang araw sa bawat isa. Minsan pa po tayo ay nasa tips and reminders sa ating pong morning devotion. At ngayong umagang ito, ang ating pong babasahin ay mula sa Efeso, chapter 4, verse 2. Ganito po ang nakasulat, kayo maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Efeso 4 verse 2. Sisimula po tayo sa isang ilustrasyon. Ang title nito ay Puno ng Pag-asa. So ito po ay isang kwento lamang at sa kwentong ito ay meron po tayong matututunan pagdating dun sa karakter ng isang Kristiyano. May isang magsasakang nagtanim ng mga buto. Isang araw ay tumubo ito at kalaunan ay naging puno. Isang puno ng mangga at ang isa ay puno ng santol. Lagi itong dinidilig at pinapausukan. May kakaibang ugali ang mga puno, sila ay madamot at mayabang. Isang araw ay namunga ang dalawang puno ng napakaraming bunga. Minsan may mga bata na humihingi ng kanilang bunga. Sila'y kanilang pinaalis sa pamamagitan ng paggalaw ng mga sanga. Ang mga bata ay natakot at agad na umalis at di na nagbalik. Makalipas ang maraming panahon, may tumubong kawayan at damong paragis sa pagitan nila. Habang ang kawayan ay lumalaki, binubuli siya dahil sa sobrang payat at matayog na ang kanyang tikas. Madalas siyang masaktan at sinasabi nila, ngunit ang damong paragis ay patuloy na nagpapaalala sa kanya na magpakababa at huwag gumanti. Dumating ang panahon at nagkaroon ng matinding tag-init. Ang mayabang na mangga at santol ay unti-unting nanghina. Pinilit na magsasaka na diligan ang puno, ngunit dahil sa layo at pagod, ay may araw na di niya ito madiligan. Isang araw ay kinausap ni kawayan ang magsasaka. Nais niya magsakripisyo para mabuhay ang dalawa. Pumutol ang magsasaka ng kawayan at si kawayan ay pinutol at biniyak. Pinagdugtong-dugtong ang kanyang katawan upang magamit para mabasa at madilig ang dalawang puno. Napahiya ang dalawang puno sa ginawa ng kawayan. Mula noon, natuto na silang maging mabait at maging mababa sa mga nakakasalamuha nilang halaman. So, kung walang magsasakripisyo, tiyak na mamamatay yung dalawang puno. Pero makikita natin dito yung kapakumbabaan ni kawayan. Ano po? Sabi po dun sa ating binasa, kayo'y maging mapagpakumbaba. Ayan. Maging humble. So, 'di ba yung palay, ano po, pag ito ay tumubo, straight na straight siya. Pero pag nagkaroon na siya ng bunga, yumuyuko na siya. Marami sa mga tao ang pag nagkaroon ng umangat na sa buhay, ay hindi na marunong lumingon dun sa kanyang pinanggalingan. Ano po? So, dapat po ay habang tayo iniaangat ng Diyos, ay nakikita sa atin yung tinatawag na humbleness. Ano po? Doon sa ating binasa ay
merong apat na katangian na nabanggit. Ano po? Sabi dito, ni Apostol Pablo, ito po yung kanyang sinasabi dun sa mga taga-Episo, ano nga. Nagsulat po siya, and then yun po yung kanyang ipinapaunawa dun sa mga Kristiyano sa Epeso, na dapat ay sila daw ay mapagpakumbaba. Yun yung number 1, ano, mapagpakumbaba. Tayo po ba sa ating buhay ay nagiging mababa? Ayan. Si Apostol Pablo ay nakaranas po siya ng pag-angat sa buhay. Nakaranas din po siya ng dumating yung time nung nasa ministeryo na siya na kung saan po ba ay yung kanyang kabuhayan ay hindi ganon kasagana. Ano po? Yung pagsiserve niya bilang Christian, nakaranas din siya ng kahirapan. Ano po? Pero makikita ka sa kanyang buhay na nagiging siyang mababa. Ano po? Katulad ng kawayan sa ating kwento, tayo po ay magpakababa. Ninanais ng Diyos na dalhin natin bilang Kristiyano ang ganito pong ugali. Si Jesus din po ay modelo ng kapakumbabaan. Mas pinili niya na isilang sa sabsaban kaysa sa magandang bahay paanakan. At ito ang nais ni Jesus sa atin na maging katulad niya tayo. Kapag tayo'y natututong magpakababa, itinataas niya tayo. Sabi ng Santiago 4 verse 10, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ayan. So, yan yung pinakang sikreto ano po. Kung gusto mo na iangat ka ng Lord, makita sa atin yung kapakumbabaan. Ano pa po yung pangalawa? Ang sabi po dun sa Efeso 4 verse 2 na ating binasa, kayo'y maging mapagpakumbaba. Pangalawa, mabait. Ayan. So, ito po yung dapat taglayin ng isang Kristiyano. Hindi sinabi ditong madamot, mabait. Ayan. So, dun sa ating kwento kanina, ang 2 puno ay madamot, hindi po sila mabait. So, may kumukuha sa kanila ng bunga, ayaw po nilang magbigay. May mga Kristiyano, nakakabit yung pagiging Kristiyano na hanggang ngayon ay madamot. So, ang gusto ng Lord ay makita yung kabaitan. Kung paano na si Kristo ay napakabait sa atin. Yun yung pagkapako niya sa krus, dapat hinayaan na lang niya na dapat tayo yung mapako doon sa krus kasi tayo may kasalanan, pero napakabait niya. Siya yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Pero pagdating sa atin, natatawag tayong Kristiyano, pero minsan ang damot natin, ayaw nating tumulong. Meron tayong nakita na dapat tulungan, isang matanda na tumatawid. Tapos nasa isip mo na sinasabi sa'yo ng Lord na, anak, tulungan mo siya, pero dinededma natin. May mga ganong bagay. Kaya tayo ba yung Kristiyano na may daladalang question mark? Sabihin ay hindi legit. So sa lahat na nakikinig dito, kayo ba ay legit na Kristiyano? Pag sinabing Kristiyano, follower, sumusunod ba? So dun sa Efeso 4 verse 2, kayo maging mapagpakumbaba, kasunod, mabait, at matyaga. Ayan. Sino po sa inyo yung madaling magsawa? Tinasabihan ng Lord, anak, i-share mo naman ako kung ano yung karakter mo dun sa iyong katabi. Di ba, Kristiyano ka? Meron kang katabi, hindi Kristiyano Share mo naman ako. Pero hindi natin magawa. Minsan may mga bagay na pinagpagawa sa atin, pero ang dali natin magsawa.
Kahit dun po sa office, di ba? Ayan. So, may inuutos sa atin, hindi tayo matyaga. Hindi natin tinutulungan ang company para umangat. So, dapat yan po yung ating taglayin bilang Kristiyano. Yung kasunod, sabi dito, magmahalang kayo at magpaumanhinan. Ayan. So, minsan, sariling pamilya, hindi minamahal. Diba? Minsan ay pinag-aral na magulang, pag nakatapos, nako, hindi na nagpakita. Yung iba'y nananatili na sa ibang bansa, hindi man lang masilip yung ina na merong sakit. Diba? May ganon. So, mahal mo ba ang iyong kapamilya? Diba? So, minsan ay umangat na. Yumama na. Abay, hindi man lang mapuntahan. Sabi doon sa kasunod, magpaumanhinan. Yung iba hindi marunong magpatawad. Konting bagay lang, talagang itinatanim, nagtatanim ng sama ng loob. Naku po, isang araw, yung sama ng loob na yan, magiging pangit ang resulta sa inyong buhay. Sabi po dito, magpa-umanhina. Ayan. Dapat ay konting pagkakamali, nagkamali ang iyong kapatid, ay patawarin mo. Kung ang Diyos ay nagpapatawad, dapat tayo ay marunong din magpatawad sa kanila. So, yun lang naman po sa umagang ito at sa mga susunod ay sundan po natin. Ang title ng ating pinag-aralan ay Kayo'y Maging. Ayan. Yun lang. Kayo'y maging. Toldok-toldok. So, kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, matyaga, magmahalan, at magpaumanhinan. So, maraming pong salamat minsan pa sa lahat po ng sumubaybay dito po sa ating pagbabasa. At tayo po ay mananalangin, Father God, pagpalain mo ang lahat ng nanood, nakinig, sumubaybay sa tips and reminder sa aming pag-aaral ng iyong salita. Bless mo po silang lahat at dalahin ko, baguhin mo po ang aming pangit na ugali na nakikita mo, Panginoon, sa amin. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. At pakisubscribe lang po ang channel ng Tips and Reminders. Paki-share na rin po at paki-like nito. Minsan pa, marami pong salamat at sa Diyos po ang papuri. Amen.